Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ng gender. Di ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong ma-pick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. I-enter ko lang ang aking membership. Baka lang magustuhan nyo. How to join? Pakiclick lang ang YouTube join button para makita ang mga exclusive perk na in-offer ko. Anyways, anong meron dito? Wala tayong specific description kasi walang taong lumabas. Pero mamaya, tingnan natin sa clarifier cards, baka may lumabas. Pero sa ngayon, ang meron tayo ay the High Priestess, 2 of Cups, the Magician, 7 of Wands. Ano to? Ano tong High Priestess muna bago tayo mag-lead sa 2 of Cups. Oh, death card ba to? Oo nga. High Priestess, oh. Nandito yung death card. Emperor, oh. Pero dalawang tao pala to. King of Swords, the Emperor. So, energy silang lahat. Okay? Ito sana ang gagawin kong tao. Nakita ko to. Late ko na nakita, may Emperor pala. So, wala tayong description talaga. Tao to eh. Ay, tao. Energy silang lahat dahil dalawang tao. So, yung High Priestess natin, ang dating sa akin, magmumukha ng wisdom yung High Priestess. So, pag i-combine ko tong mga to, wise na yung bida natin sa pagpili ng makakarelasyon. Nagmukhang single reading to kasi nandito yung death card eh. So, parang mag-isa lang yung bida. So, more like single reading to. So, wise na siya sa paghahanap ng bagong makakarelasyon. Karoon na siya ng somewhat clarity, intelligence, maturity, sa kung anong sa tingin niya ay tamang tao para sa kanya. So, single reading to ha. Pero may 2 of Cups tayo. So, nagmukhang may darating. Kasi single to eh. Single pa lang dito. So, may darating pa lang. May darating na new connection. Okay? May makikilalang someone new ang iba sa inyo na pwedeng mag-lead sa deeper connection. May Magician tayo, oh. Na pwedeng may kinalaman sa manifestation. So, yun na ngayon. Manifestation ng new connection. Pero, bakit ganun? May 7 of Wands tayo sa dulo.
Pero wait lang. Tingnan natin kung maiiba ko to. Kasi may struggle doon eh. So, tingnan natin tong Seven of Wands. Bago ako mag-lead sa conclusion. The Hanged Man yung dulo. Oh, ito. So, ang dating sa akin, kasi iniisip ko bakit naging struggle card to. So, maraming pwedeng meaning ang magician, di ba? Pwedeng action, willpower, literal na magic, manifestation. O dishonest person. Depende sa negative cards na katabi niya. Pero kasi katabi niya to. So, hindi naman siguro literally dishonest, pero may pagkakani o tuso. Cunning. Tama ba yung English ko? Teka lang. Hanapin ko sa internet. Cunning o tuso. Ayun, tuso. So, may darating ang someone new o new connection. Kaya lang kasi struggle card na nga itong uli. Ang reason ay kasi yung makikilala niya ay may pagka-immature sa isip. Parang may pagka-selfish in a way na gusto niya lagi ng papuri. Ito kasi Hanged Man ay sabihin natin pwede rin siyang card ng intuition in a way na parang makakakutob yung iba sa inyo na hindi fit yung bida saka yung someone yun na to. Ang dating sa akin, mala narcissist yung gusto ng attention. May pagka-immature. Mala narcissist, okay? Di naman kino-confirm na narcissist talaga. Pero sabihin natin narcissistic. May pagka-narcissistic. Ibig sabihin may similarity sa narcissist. Pero hindi talaga narcissist. May mga pagkakapareho lang. Ganda dating sa bagay, sabi rin naman dito, 'di ba, na yung bida natin ay may pagka-wise. Kasi intuition to, nangingibabaw yung intuition. Kasi to Neptune. So pwede rin siyang card ng illusion, trial, sacrifice. Pero tingin ko i-release ng bida natin yung makikilala niyang someone new. Kasi alam na niya this time kung ano yung tamang person na gusto niya. Hindi na siya yung tipo ng tao na come what may or sabihin natin directionless. Meron na siyang mga list
ng mga hinahanap sa tao na gusto niya na mapangasawa. Kaya lang di fit tong hindi fit tong dumating. Hindi siya pumasok sa standards ba ng bida natin. Kaya more like i-release niya to dahil ayaw niya ng toxicity. Parang ang dating umpisa pa lang naamoy niya na agad na toxic yung tao. So iiwan niya na agad, hindi niya napapansinin. Anyways, ito yung possible person na darating sa iba sa inyo. Ito paparating pa lang. Hangman ulit to. Paparating pa lang sa period na to. Makikilala pa lang. O baka dumating na kasi late tong gawa ko ng video. Dapat 8 to 14 eh. 10 na ngayon. OMG. Ayun 10 na. Nalita ko ng gawa. So, kung dumating na ng period na to, di mas sakto. Kung ito yung zodiac sign. Pisces, Taurus, Libra. So, kung ito, yung dumating na, kasi nga nalita ko ng gawa ng video. Kung dumating ng gantong period, o darating pa lang, at isa siya dyan, so, yun na yung warning sign na wag nang ipagpatuloy ang connection or else mapupunta ulit yung bida natin sa toxic situation. Pero alam naman niya yun sa sarili niya. Makukutuban naman niya yun. So, Pisces, Taurus, Libra. Ngayon, kung hindi man para sa inyo tong reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sign niya. Pisces na naman. Libra ulit. At yan natin to. Pisces ulit. Ngayon, punta tayo dito sa susunod. Ito. Ay, meron pa pala yung clue. Hindi ko nang malimutan. May clue pa tayo. Dagdag clue. So, same instruction. Kung di man para sa inyo itong clue, di baka para sa person nyo, kakilala o idol. Ito yung possible clue. Okay? Kunin nyo lang yung clue na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo o sa kakilala nyo. Average build, round face. Ito hindi mataba, hindi payat, sakto lang. So ito bilogan ng mukha, shape. Ito may tribo. Asian, kapwa Asian, whether foreigner yan, yung darating pa lang sa buhay ng iba sa inyo, or dumating na, pero Asian specifically Asian kung foreigner, or baka kapwa din natin to Filipino, pero yung Asian. Ngayon, dito naman tayo sa susunod. So sa part na to, dalawang card lang ang kukunin ko para mabilis. So random message na to. Maganda dito kasi mabilis nga yung reading, saka yung mga hindi natin na topic kanina pwede ma-topic dito o topic. This country, ano yun? Baka acquire ang iba sa inyo ng disease sa bansa na naandun sila.
Dami pa namang umuusbong naman kung ano-anong sakit ngayon, pero ganun eh. Parang pagpunta nila sa country na kung nasa ang destination nila, mahahawa sila doon. O dito mismo sa bansa natin, kung may kumakalat na sakit, baka mahawa. Oh my God. Siguro ano na lang, preparedness or awareness para hindi mangyari, di ba? Prevention is better than cure nga sabi nila. Pero again, sakit kasi to. Oh. Ito naman country. So, pwedeng country natin to. Kung saan nandun yun nanonood. Or ibang bansa. So, depende kung nasan yung nanonood, syempre. Or baka kung di man to tumama sa iba sa inyo, baka dun sa someone na malapit sa inyo na yun na, baka magkasakit. So, hopefully, ma-reverse natin tong reading, di ba? Sa pamamagitan ng prevention. O, baka kaubot sipon lang to. Hopefully, ganun na lang. Wag na yung severe form. Pero hindi tayo makakasigurado since di natin alam kung anong disease yung tatama. Anyways, o baka may uusbong pa lang na disease sa isang country na parang mag-spread siguro. Wag naman sana. Grabe rin. Beauty, inheritance. Wow, namanang kagandahan. Ay baka ano to, kakanak yung iba sa inyo at mamamana ang kagandahan o kagwapuhan. Baka pregnancy to sa period na to, or ano pa bang pwedeng mamanang beauty? Diyos ko, baka beauty na gamit, mga magagandang pamana. Baka makatanggap ang iba sa inyo. Yung pamana ba na vintage pero maganda pa rin yung hitsura. So, pwede rin ganun, no? Sabihin natin jewelry. Pwede rin. So, etc. So, anyways, mukhang makaka-receive ng pamana ang iba sa inyo, na maganda. Kasi beauty, inheritance. Para yung Jupiter pala to. Ito. Meron dito. Ay! Theft! Diyos ko po. Ay! Betrayal! Ang sakit ng ulo ko. So, alam na this. Diba? Maaring kilala nyo tong taong to, betrayal eh. Kilala or malapit sa inyo ay maaring nakawan yung iba sa inyo. Oh my God. So, pag sinabi mong betrayal, theft, kundi yan ninakaw ang gamit, ay ninakaw ang partner. Oh my God. Tapos, ang malupit, kilala ng iba sa inyo. Yung nang agaw or nagnakaw. Malapit sa iba sa inyo. Or baka sabihin natin hindi man tumama sa inyo, literally sana nga. Baka mabalitaan nyo ang tungkol dito na yun nga, may kakilala kayo na baka ganito yung mangyari. Who knows, baka sa kanila to tumama. At yun nga, mababalitaan nyo na lang na nanakawan pala sila or may nag-cheat or naging victim ng cheating dun sa kakilala nyo or idol. So dito blessing. Blessing change. Change for the better to. Kasi ganda nung ano.
Combination, parang improvement. So, saan natin yung magandang pagbabago. Okay? In all forms na to. So, abundance na lang. Expect natin ang abundance in all forms. Like, new money, new job, new money, new job, new relationship. Basta yun na gusto nyo. O magbe-benefit kayo. Negotiation, birth. Eto, new contract to. New deal, new project, new career, negotiation, birth. Teamwork, business deal, pwede rin. Sponsorship, or advertisement. O baka to ay affiliation program or promotion, di ba? Pwede rin. Ay, 21 minutes na pala to. So, punta na tayo dito sa last deck ko. Ano pang masasabi sa deck na to na hindi nasabi dun sa kaninang pink na card? Springbok enthusiasm, befriending self. Ang dating sa akin sa period na to, ni-encourage ang self-love, pagpapasaya sa sarili, pagbigay importance sa sarili, puro sarili. Walang masama kung pasayin ng sarili, bilhan ng sarili ng mga gusto. So, yan. Kaibiganin ulit ang sarili. So, parang ang dating pay attention sa inner child. Kasi may enthusiasm tayo dito. Self-worth. Ayun din yung sinabi ko. Nakulangan lang ng self-worth. Puro playful preparation. So, yung inner child na sinasabi ko, pasayain ulit. Walang nabago. Pares lang. Bigyan ng importance ang sarili. Well, sa period na to, in-encourage na magkaroon ng reassessment, reevaluation, review ng tinakbo ng desisyon o buhay, at i-notice ano yung difference ng past sa present, ano yung mga dapat gawin ulit or hindi na gawin. Yun yung kailangang i-notice o i-pay attention. Dalawa ba to? Isa lang. Communion. Ano to? Resilience. Communion. Kasi ito parang pakikipag-isa ng soul natin sa spirituality. Ito, resilience. So, more like humugot ng lakas.
kung sabihin natin ng problema, humugot ng lakas sa religion o spirituality, or mag-meditate, makakatulong yan. Maibsan ang mga problema yung sa tulong ng meditation. Or religion in general, pagdarasal, powerful allies. Ito maganda in a way na magkakaroon ng iba sa inyo, o almost all na lang sana, pero think ko yung iba lang sa inyo ng new found friends, or sabihin natin may magiging ka-close ang iba sa inyo sa period na to, na para bang may malaking impluwensya yung taong yun. So sabihin natin magiging ka-close ng iba sa inyo yung boss nila, or anyone na influential nga or mayaman, na para bang in times of crisis matutulungan kayo ng powerful allies na to. Frat, pwede rin dito. Frat, sorority, na parang yun nga, may matatanggap yung iba sa inyo na bagong ally, powerful ally. Ito last na. Last is spread. Affection. Prairie dog. Water. Playfulness. Ito naman, dun sa kanina kasi puro self, 'di ba? Bigyan ng importance yung self. Pero sa case na to, walang masama maging parang bata ulit. I-show ang affection in a way na pagkabata. So, paano yun? Playful nga. Pag-show ng affection sa pagiging playful. Sweet. Ganun. Sweetness. Pag-show ng sweetness na parang bata, or inosente. So sabihin natin hindi nyo pa nagagawa before, sa tanan ng buhay nyo, na maging sweet sa taong mahal nyo. Halimbawa, hindi nyo pa sila nalulutuan ng kahit ano. So, ayun. Maging playful in a way na maging creative sa pagluluto. Example lang. Para show ang affection. Or playful in a way na laging nakahug, nakakiss, parang bata. Expressive na lang. So, in-encourage maging expressive ng feelings sa iba. Sa pamamagitan ng pagiging playful. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.